Habang may usapan ang Estados Unidos at Iran, isang makasaysayang pagsulong sa gitnang silangan ang hindi nabigyang pansin. Inanunsyo kahapon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nagkasundo ang Israel at Lebanon sa isang 10 araw na tigil putukan at inanunsyo rin ang unang negosasyon sa pinakamataas na antas sa nakalipas na 43 taon. Personal na tinawagan ni Donald Trump ang mga lider ng Lebanon at Israel at inimbitahan sila sa Washington para magkasundo sa kapayapaan at kasunduan sa pagdisarma ng Hezbollah. Ngunit, gaya ng lumalabas, ito pa lamang ang simula. Lumabas na ang Estados Unidos at ang kilusang Palestino na Hamas ay unang nagsagawa ng direktang pag-uusap noong ika-14 ng Abril mula nang magkasundo sa tigil putukan noong ika-10 ng Oktubre 2025. At ngayon, si Donald Trump ay nagyayabang na malapit na niyang maitatag ang pangwakas na kapayapaan sa Gaza Strip at pati na rin sa Lebanon. Pero totoo nga ba ito? At ganun lang ba kasyemple tulad ng sinasabi ni Trump? Alamin natin. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Lubos ako magpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel ko, Pichi News. Nasa video description ng link, doon agad naming inilalatala ang mga bagong balita. Kaya, inihayag ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na nagkasundo ang Israel at Lebanon sa isang 10 araw na tigil putukan na nagsimula noong Huwebes ng gabi. Mahalaga ito dahil ilang araw nang hinihiling ng Estados Unidos ang tigil putukan ng Israel at Lebanon habang nagtatrabaho rin sa posibleng kasunduang pangkapayapaan kasama ang Iran. Sa huli, noong ika-16 ng Abril, sinabi ni Donald Trump, "Kakagaling ko lang sa magagandang pag-uusap kasama ang kagalang-galang na Pangulo ng Lebanon na si Jose Aoun at punong ministro ng Israel na si Bibi Netanyahu." Sumang-ayon ang dalawang lider na ito na para makamit ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga bansa, opisyal nilang sisimulan ang 10 araw na tigil putukan. Noong Martes, unang beses sa maraming taon na nagkita ang dalawang bansa dito sa Washington kasama ang ating dakilang kalihim ng Estado na si Marco Rubio. Inatasan ko si Vice Presidente J.D. Vance at kalihim ng Estado Rubio kasama si tagapangulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng sandatahang lakas, Dan Kane, na makipagtulungan sa Israel at Lebanon para makamit ang matatag na kapayapaan. Isang karangalan para sa akin na maresolba ang siyam na digmaan at ito ang magiging aking ika-10. Kaya gawin na natin ito. Kalaunan, sinabi ni Donald Trump na inimbitahan niya sina Aoun at Netanyahu sa White House para sa ayon sa kanya, unang makabuluhang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon mula noong 1983. Mahalagang maintindihan na tanging pagkatapos lang ng direktang negosasyon ng Lebanon at Israel, maaaring pag-usapan ang tigil putukan hindi pagkatapos ng negosasyon ng Estados Unidos at ng Iran kung saan ang Israel ay hindi naman talaga lumahok, pati na rin ang Lebanon. Ang plano ng tigil putukan ay sensitibo para kay Netanyahu, ngunit maaaring makatulong kay Trump na makamit ang kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Kahit opisyal na magkahiwalay na tinitingnan ang dalawang direksyong ito, ipinapahayag ng Iran na ang patuloy na mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay isang paglabag sa tigil putukan na pinamagitan ng Estados Unidos na lubos namang kalokohan. Itinatanggi ng Estados Unidos at Israel na ang kasunduan sa tigil putukan sa Iran ay sumasaklaw sa opensiba ng Israel laban sa sinusuportahan ng Iran na Hezbollah. Matapos ang kasunduan sa Iran, naglunsad ang Israel ng malalakas na pag-atake sa Lebanon at iginiit na wala silang kinalaman sa kasunduan ng US at Iran. Para sa mga matatalinong nagsusulat sa mga komento ng paano nangyari yon, nagkasundo na ang Iran at US pero nilalabag ng Israel ang mga kasunduan. Sasagutin ko kayo sa simpleng halimbawa. Isipin niyo ang isang sitwasyon na kayo mismo, kayo, kung iniisip niyong nilabag ng Israel ang kasunduang ito, nakaupo kayo sa harap ko at sasabihin ko sa inyo, pakinggan niyo, ako kasama ng iba pa, hindi mahalaga kung sino, kaibigan man o kalaban. Nagkasundo kami na magre-resign ka sa trabaho, ibibigay mo sa amin ang iyong pera, aalis ka sa iyong inuupahang bahay at nilipat ka ng tirahan. Nagkasundo tayo at sinusunod mo. Ano sa tingin mo sa ganitong opsyon? Walang naging direktang negosasyon ang Lebanon at Israel noon.
Kaya anong tigil putukan ang tinutukoy? Sino ang nagkasundo rito? Kinatawan ba ang Israel at Lebanon sa negosasyon sa pagitan ng US at Iran? Hindi ba sa tingin mo parang katawa-tawa ang pahayag na yon na nilabag ng Israel ang kasunduang ginawa sa pagitan ng US at Iran? Para sa akin, kalokohan yon. Pero narito ang nakaintriga. Naglabas ng pahayag si Trump matapos ipatawag ni Netanyahu ang gabinete ng seguridad para sa emergency conference ukol sa tigil putukan at pagboto rito. Ang mga ministro na dapat mag-apruba ng ganitong desisyon ay nalaman ang pahayag ni Trump ilang minuto lang matapos magsimula ang tawag nila kay Netanyahu bago magsimula ang seryosong pag-uusap. Uulitin ko, tinipon ni Netanyahu ang mga ministro sa tawag sa telepono. Sa gitna ng briefing, nalaman nilang inanunsyo ni Trump ang tigil putukan. Noong Martes, nagdaos si kalihim ng Estado ng US Marco Rubio ng bihirang pagpupulong ng mga diplomat ng Israel at Lebanon. Tinalakay sa pagpupulong ang tigil putukan pero walang naging desisyon. Noong Miyerkules ng gabi, sa gitna ng pagpupulong ng Gabinete ng Seguridad ng Israel, muling hayagang nanawagan si Trump para sa tigil putukan. Ngunit wala na namang naging desisyon. Noong Miyerkules ng gabi, sumulat si Trump sa Truth Social na sinusubukan niyang pag-aanin ang relasyon ng Israel at Lebanon. Sa parehong oras, nabigla ang pamahalaan ng Lebanon sa pahayag ni Donald Trump. Ayon sa mga opisyal ng Lebanon, malabong pumayag si Pangulong Aoun na makipag-usap kay Netanyahu sa ngayon. Noong Huwebes ng umaga, nakipag-usap si Marco Rubio kay Aoun at sinabi ng huli na masyado pang maaga para makipagkita kay Netanyahu. Ilang oras matapos iyon, tumawag si Trump kay Aoun upang talakayin ang tigil putukan. Iyon ang unang pag-uusap ni Trump at Rubio sa Pangulo ng Lebanon mula nang maupo siya. Pagkatapos noon, inihayag ni Trump ang tigil putukan ng Israel at Lebanon. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang pangunahing hinihingi ng Israel ay ang pagdidisarma ng Lebanese Hezbollah. Matagal nang napakasunduan at dapat natupad ng pamahalaan ng Lebanon ang hinihinhing ito. Tingnan natin, ang tigil putukan na 10 araw ba ay patibong lang ni Donald Trump o tunay na daan sa kapayapaan? Bakit ko sinasabing baka patibong lang ito? Posibleng ginawa lang ni Donald Trump ang tigil putukan sa Lebanon para mapilitang makipagkasundo ang Iran bago muling ipagpatuloy ang digmaan. Kasabay nito, gumawa pa ng isa pang di pangkaraniwang hakbang ang grupo ni Donald Trump. Iniulat ng CNN ng Estados Unidos at ang kilusang Palestino na Hamas ay nagkaroon ng pag-uusap noong 14 ng Abril. Nagsagawa ng direktang negosasyon simula nang magkasundo sa tigil putukan noong 10 ng Oktubre 2025. Ayon sa dalawang kinatawan ng grupong Hamas, noong 14 ng Abril sa kabisera ng Ehipto, isang delegasyon na pinamunuan ng embahador para sa mga usaping pang-ekonomiyang normalisasyon ng administrasyon ni Donald Trump na si Ariel Lajetstun ay nakipagkita kay Khalilim Al-Hay, isang miyembro ng Politburo at leader ng grupong terorista na Hamas sa Gaza Strip. Ayon sa mga pinakukunan, si Lajetstun ay sinamahan ng mataas na kinatawan ng Konseho ng Kapayapaan sa Gaza na si Nikolai Mladenov. At ayon sa kanila, iginiit ni Al-Hay ang pangangailangan ng pagtigil ng mga pag-atake, pagtaas ng dami ng makataong tulong na pumapasok sa Gaza Strip, pati na rin ang pagtupad ng Israel sa kanilang mga obligasyon sa unang yugto ng kasunduan upang makalipat sa susunod na yugto. Sinabi naman ng opisyal ng Amerika ng pagpupulong. Naganap ang pagpupulong ilang araw matapos ang negosasyon ni Lajetstun kay punong ministro ng Israel na si Netanyahu kung saan tinalakay ang ganap na pagtupad ng Israel sa mga obligasyon nito sa unang yugto ng kasunduan. Sa totoo, hindi sinabi ng parehong sources na kailangan mag-disarm ang Hamas para sa kapayapaan at susunod na yugto. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila ginagawa at malinaw na sinusubukan pa rin nilang mandaya at umiwas sa mga hadlang. Nakipagpulong kay Ministro Netanyahu at tinalakay